Tuloy-tuloy naman ang ginagawang paghahanda at pagpupulong ng House Prosecution Panel na hinati na sa mas maliliit na grupo kada article of impeachment. Nakapagsagawa na rin anya ito ng mock trial o pagsasanay para sa nakaambang paglilitis. Samantala may mga apelyidong gaya ng Pampano, Kasim at Bacon sa mga nadiskubring recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang mga pangalang tinawag nitong Team Grocery, kabilang umano sa recipients ang mga may pangalang Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Josh Bacon, Sala Kasim. Ang mga pangalang ito umano ang nakita sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit o COA, giit ng House Prosecution. Mas titibay ang ebidensya laban sa Vice Presidente kaugnay ng alegasyong maling paggamit at paglustay sa confidential funds nito. Mapapalakas ang ebidensya, gaganda ang pag-present ng prosecution pagdating po ng impeachment trial. Ipinauubaya naman ng palasyo sa Kongreso ang ebidensyang nakalap kaugnay ng paggastos ng confidential funds ni Vice President Duterte. Hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo nagtataka. Siguro lahat po ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. At ito po mga ebidensya na po yan na ilalaan na lamang po natin at ipapaubaya natin sa House of Representatives at sa Senado kung ito gagamitin man sa impeachment trial. Una nang sinabi ni VP Duterte na hindi ito makapagkomento kaugnay ng mga kahina-hinalang pangalan dahil hindi nito alam kung paano humawak ng ebidensya laban sa kanya ang Kongreso. Inihayag ng isang House Prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hindi kailangang humarap sa paglilitis sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Samantala may apelyidong gaya ng Pampano, Bacon at Kasim ang ilan sa mga nadiskubring recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Rosa Licos. We have testimonial, we have documentary evidence, and it's the mere fact of saying those things that the Vice President is charged under Article 1. So hindi po natin kailangan na mag-witness ang Presidente, ang First Lady, ang House Speaker para mapatunayan na nagkasala ang Vice President under Article 1. Nakapaloob sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang pagsira sa tiwala ng publiko, matinding paglabag sa konstitusyon at pagkomit ng high crimes dahil sa umano'y pagkontrata ng assassin at planong pagpapatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si House Assistant Majority Leader San Juan Lone District Representative Bel Zamora kasama si House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tututok sa Article 1 ng impeachment complaint. Ayon sa San Juan City Congresswoman, hindi na kailangang humarap ni na PBBM, First Lady at Speaker sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente. At kahit si VP Duterte, hindi rin kailangang humarap dahil mayroon na silang sapat na ebidensya kaugnay nito. We have testimonial evidence, we have documentary evidence, so sapat na po. Tinutukoy ng kongresista ang mga binitiwang pahayag ni VP Duterte sa isang press conference noong nakalipas na taon. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila.